May bagong mayorya na sa Senado matapos ang isang sorpresang rigodon ngayong araw. Alamin natin ang pinakahuling kaganapan live mula sa Senado kasama si Sheena Torno. Sheena, magandang gabi. Almar, magandang gabi. Ang Solid Block 11 nga noon ay naging Solid Block 12 na ngayon. Sila yung bagong mayorya dito sa Senado. Matapos nga tumalon ng kabilang grupo itong si Senator Cheese Escudero. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Binulagan ng bagong majority block ang publiko na magkaroon ng quorum o umabot sa 12 senador ang nasa plenaryo matapos dumalo si Senator Cheese Escudero sa sesyon nitong Miyerkules. Si Escudero na miyembro ng dating mayorya ni Senate President Alan Peter Cayetano ay tumalo na sa bagong mayorya. Agad namang ipinag-utos si Senator Tito Sotto III na bakantihin ang lahat ng chairmanship na hawak ng dating mayorya. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved. Inihalal bilang acting Senate President at pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian na agad namang nanumpa na pinangunahan ni Sotto. Chairperson ng mga komite sina Senator J.V. Herceto ng Finance, si Senator Tito Sotto ng National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Senator Ping Lacson, Public Order and Dangerous Drugs, Accounts, Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Accountability of Public Officers and Investigation, ito yung Blue Ribbon, at Social Justice, Welfare, Rural Development, si Senator Raffy Tulfo naman ng Public Services Committee, si Senator Bam Aquino ng Basic Education, si Senator Kiko Pangilinan, Agriculture, Food and Agrarian Reform Committee, si Senator Risa Hontiveros, Health and Demography, si Senator Lito Lapid, Games and Amusement, habang si Senator Cheese Escudero naman ay nananatili sa kanyang dating komite itong Urban Planning, Housing and Resettlement, maging si Senator Mig Zubiri si Senator Mig Zubiri ay naging Foreign Relations Rules Committee Chairman. Itinalaga namang bagong Senate Secretary General si Ray Bantug Jr., habang Office of the Senate Sergeant at Arms o sa ahead naman si Police Major General Alfredo Corpus na agad ding nanumpa sa harap ni Gatchalian. Paliwanag naman ni Senator Gatchalian na tama umano ang kanilang ginawang balasahan sa Senado. We are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco. Mr. President, I move that the first regular session of the 20th Congress of the Philippines on the part of the Senate be adjourned sine die. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The first regular session of the 20th Congress of the Philippines on the part of the Senate is adjourned sine die. Nagpalakpakan at naghiyawan ang nasa loob ng plenaryo matapos ang formal na pagtatapos ng sesyon sa Senado. Agad namang nagpatawag ng press conference si Senator Erwin Tulfo na siya rin itinalaga bilang spokesperson ng bagong mayorya. Ipinaliwanag niya na sapat ang kanilang bilang para makuha ang bagong mayorya. Yung sinasabing 13, yun po ay kung kumpletong 24. Dalawa po sa amin, yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. So we only have, ang bilang po ay 22. So divided by 2, yung sabi po na majority, para makuha majority, divided by 2, so that's 11. So na-break po yung impasse when Senator Escudero showed up today. Sa pahayag naman ni Escudero, sinabi niya na hindi na umano katanggap-tanggap ang tinawag niyang deadlock o sigalot sa Senado. Hindi anya siya kumakampi sa alinmang grupo, paksyon o personalidad at nanindigan lamang umano siya para sa Senado bilang konstitusyon. Kaya nakapagdesisyon siyang bumaliktad at tumalon sa bagong mayorya. Sa joint statement ng bagong mayorya, hindi na nila kinikilalang Senate President si Cayetano. Base umano sa Avellino Cuenco ruling ay kasama sa maring palitan maging ang Senate President. Sabi ng bagong mayorya sa ngayon ay wala pa silang naihahalal na bagong Senate President dahil kinakailangan ng 10 boto base sa Senate rules.
Almar, sa ngayon ay kanya-kanyang interpretasyon yung mga senador dito, no? Dahil sinasabi nga ng bagong mayorya, sinasabi nila na base nga dito sa 1935 Constitution, itong Avelino Cuenco, pwedeng magkaroon o kapag nagkaroon ng 12 senador ay pwede magkaroon ng session at pwede ring magpalit ng liderato. Sinasabi nila pwedeng palitan yung Senate President, Senate Pro Tempore hanggang doon sa chairmanship. Pero sinasabi naman ni SP Cayetano labag ito doon sa umiiral na Senate rules dahil base nga sa Senate rules dapat 13 na senador yung present dito sa session, dito sa plenary para magkaroon nga ng change of leadership pati na rin yung pagpapalit ng Senate President. Maging sa Senator Loren Legarreta, tinawag nga niyang unconstitutional yung balasan dito sa Senado at naniniwala itong si SP Cayetano na naniniwala siya na nasa likod nitong balasahan dito sa Senado ay ang Malacanang. Almar. Yes, Sheena, maraming nagulat sa mga nangyari diyan sa Senado, ano. Doon sa mga nabanggit mo yung chairmanship, lehitimo ba yung ginawa nila kasi kulang yung numero nila eh? Almar, base doon sa sinasabi ng bagong majority, base daw doon sa Avelino Cuenco, kapag 12 senators yung present, ay pwedeng magkaroon ng change of leadership. Pwedeng palitan yung chairmanship. It's sinasabi nilang legal dahil pwede ding pati yung Senate Pro Tempore ay legal. Pero sabi naman ni SP Cayetano, kailangan ng 13 para palitan yung Senate President. Almar. Right, maraming salamat Sheena Torno sa iyong live report mula dyan sa Senado. Matapos ang naging pagbabago sa liderato ng Blue Ribbon Committee nitong Miyerkules, inanunsyo ng bagong chairman nito na itatakda na ang pagdinig sa susunod na linggo. Si Angel Pastor magbabalita live. Angel, magandang gabi. Yes, Almar, bago nga ang Senate adjournment ng Senado ngayong araw ay inaabangan itong nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas kaugnay sa flood control. Pero nagkaroon nga ng pagpapalit liderato sa naturang komite at nagtakda ng bagong araw para sa naturang pagdinig. Sa huling araw ng sesyon ng Senado, muling nagkaroon ng balasahan matapos palitan ang pinuno ng ilang mahalagang komite kabilang ang Blue Ribbon Committee. Dahil dito hindi na umano matutuloy bukas, June 4 ang nakatakdasa ng investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. Kinumpirma ng bagong Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo na inilipat ang pagdinig sa Lunes, June 8, alas 9 ng umaga. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Sinabi ni Tulfo na bagamat napalitan ang mga pinuno ng komite, mananatili pa ring miyembro ang mga senador mula sa dating majority bloc. Pagdating naman sa mga inimbitahang resource person, iginit ni Tulfo na kailangan muna nilang i-review ang mga nasa listahan. Hindi raw kasi dumaan sa tamang proseso at hindi kinonsulta ang iba pang mga senador hinggil sa mga ipinatawag na testigo. We will still invite those people, some of those, pero we will have to review yung list nila. Hindi yung kung sino sila, wala na pakundangan. May mga pangalan ako na hindi ko nakilala, hindi naman contractor. Sino ba yung mga yun? Nakita ko may mga 18 Marines na yun. We will have to consult, of course, the members until Friday. Dagdag pa ni Tulfo, wala silang planong harangin ang pagdinig kaya nagkaroon ng palit liderato. Hindi rin naman daw nila pipigilan kung sakaling sumipot pa rin bukas ang mga testigo, particular na ang mga dating miyembro ng Philippine Marines. Samantala sa kanyang Facebook Live, inanunsyo naman ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy pa rin ang Blue Ribbon Committee hearing bukas June 4 na itinakda ng dating chairman ng komite. Isasagawa ang pagdinig alas 10 ng umaga sa Session Hall. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the kulambo.
Almar, kung maalala natin ilang beses na sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano yung tungkol nga sa pagbawi ng committee chairmanships ng minority senators na ngayon ay majority dahil nga nais umanong hadlangan itong gagawing investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito sa flood control scandal. Bagamat sinabi ni Cayetano na tuloy ang hearing bukas, sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo kanina na may instructions na siya sa OSAA na harangin kung itutuloy ito ng kampo ni Cayetano. Pero naglabas ng memorandum si Senate President Alan Peter Cayetano para utusan ang lahat ng opisyal at personnel na panatilihing bukas ang Senado para sa isasagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Almar. Right, maraming salamat Angel Pastoros yung live report mula dyan sa Senado.